Ang bawat butil ng asing pinagpaguran ko ay ipinagpalit mo sa kinang ng ginto ng iba. Habang nag-aagaw buhay ang ating anak, nagpapakasasaka sa marangyang kandungan ni Isabel. Tinawag mo akong basura at tinalikuran sa gitna ng hirap. Pero tandaan mo, Linga, ang asing minaliit mo ang siyang lalason sa iyong maruming imperyo. Titindig ako mula sa alat ng aking luha. Handa ka na bang mabilaukan sa sarili mong kataksilan? Hindi ko na kaya ang amoy ng lansa at alat sa bahay na ito, Talia. Aalis na ako. At wag mo na akong asahang babalik pa. Dahil si Isabel, ang buhay na karapat-dapat para sa akin. Ang boses ni Linga ay malamig, matalim, at walang bakas ng pag-aalinlangan. Bawat salita ay parang latay na humahagupit sa katahimikan ng kanilang munting dampa. Hindi pa man dinidilat ni Talia ang kanyang mga mata. Ang realidad, niyang mga salitang iyon, ay tila isang malaking bato na dumagan sa kanyang dibdib, na nag-iiwan sa kanya ng hirap sa paghinga. Sa mga sandaling iyon, dahan-dahang ibinaba ni Talia ang maliit na baso ng tubig at ang nag-iisang tableta ng gamot na binili niya mula sa huling sentimo ng kanyang kinita sa buong araw na pagtatrabaho sa ilalim ng nakatirik na araw. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ang mga daliri ay tila uling sa itim at puno ng sugat dahil sa matatalas na kristal ng asin na kanyang hinalo, binuhat at nilinis sa loob ng 10 oras. Ang alat ng tubig dagat ay nanunuot pa rin sa kanyang mga kuko, nagbibigay ng hapdi na walang katapusan, ngunit ang hapding iyon ay walang-wala kumpara sa sugat na binubuksan ng kanyang asawa sa kanyang puso. Lumingon siya kay Linga, ang lalaking ipinangako niyang mamahalin sa hirap at ginhawa. Nakatayo ito sa tapat ng pinto, suot ang isang mamahaling polo na halatang hindi galing sa kanilang maliit na kinikita. Sa paanan nito ay ang maleta na naglalaman ng lahat ng mahahalagang gamit nito. Ngunit ang mas masakit, sa ibabaw ng lamesa, nakita ni Talia ang maliit na lata ng biskwit. Ang latang pinagtaguan niya ng perang pira-pirasong naipon para sa operasyon sa puso ni Bunsoy. Ang lata ay nakabukas at ang loob nito ay wala ng laman kundi alikabok. Linga, ang pera. Ang pera ni Bunsoy para sa ospital. Ang bulong ni Talia. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinahangin. Kinuha mo ba ang perang iyon para sa kanya? Isang mapait na tawa ang isinagot ni Linga. Para sa kanya? Talia, mamatay din naman ang batang iyan kahit anong gawin natin. Huwag nating sayangin ang pagkakataong makaalis ako sa kumunoy na ito. Ibinigay ko na kay Isabel ang pera para sa pagsisimula namin sa Maynila. Mas kailangan ko yon kaysa sa isang batang wala namang katiyakan ng bukas. Sa pagkakataong yon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Talia. Ang kanyang lalamunan ay nanuyo, naging kasingalat ng tuyong lupa sa gitna ng tagtuyot. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sumabog sa galit, ngunit ang tanging nagawa niya ay ang mapaupo sa sahig na kawayan. Ang kanyang mga binti ay tila naging malambot na kandila. Ang baso ng tubig sa kanyang kamay ay dahan-dahang nadulas. Bumagsak ito sa sahig at nabasag sa libo-libong piraso. Ang tubig ay humalo sa alikabok at ang tableta ng gamot ay unti-unting natunaw sa gitna ng basag na bubog. Hindi na narinig ni Talia ang mga susunod pang pangungutya ni Linga tungkol sa kanyang pagiging mahirap, mabaho at walang kwentang asawa. Ang tanging naririnig na lamang niya ay ang mabilis at kapos na paghinga ni Bunsoy mula sa loob ng silid. Ang bawat singhap ng bata ay tila isang punyal na sumasaksak sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo. Hindi dahil sa luha, dahil ang kanyang mga mata ay tuyong-tuyo sa tindi ng pagkabigla, kundi dahil sa unti-unting pagdidilim ng kanyang pag-asa. Tumingin siya sa kanyang mga palad na puno ng kalyo. Ang mga palad na ito ang nagpakain kay Linga. Ang mga palad na ito ang bumuo ng pangarap na sila ay aahon
At ang mga palad na ito rin ang naiwang walang-wala sa gitna ng unos. Ang bawat sugat sa kanyang balat ay tila nagsasalita, nagpapaalala sa kanya na ang kanyang sakripisyo ay naging basura lamang sa paningin ng lalaking pinag-alayan niya ng lahat. Marahan siyang gumapang patungo sa pinto ng silid ni Bunsoy. Iniwan ang basag na bubog at ang tuyong tableta sa sahig. Sa bawat paggalaw niya, tila may mga tinik na bumabaon sa kanyang tuhod. Ang katahimikan sa loob ng dampa ay naging nakabibingi, maliban sa papalayong tunog ng sasakyang sumundo kay Linga sa labas. Ang liwanag ng headlight ng sasakyan ay sandaling tumama sa mukha ni Talia bago ito tuluyang naglaho sa dilim na iniwan siyang mag-isa sa gitna ng kawalan. Napahilig si Talia sa dingding na kawayan. Ang kanyang noo ay nakasandal sa malamig na kahoy. Sa kanyang isipan, isang tanong ang paulit-ulit na humihingi ng kasagutan. Isang katanungang kasing pait ng lason na nananalaytay sa kanyang dugo. Kung ang asin ay siyang nagbibigay ng lasa sa buhay, bakit ang alat na dala ng kapalaran ay tila dahan-dahang pumapatay sa bawat hibla ng aking pagkatao? Hanggang saan ang hangganan ng isang ina kung ang kaisa-isang dahilan ng kanyang paghinga ay unti-unti nang binabawi ng kamatayan, habang ang taong dapat ay katuwang niya ay siya pang naging mitya ng kanyang pagkawasak? Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto ng silid ni Bunsoy. Doon, sa ilalim ng isang malamlam na ilawan, nakita niya ang kanyang anak. Ang bata ay hindi na umuubo. Ang bata ay hindi na humihinga ng mabilis. Ang bata ay nakatitig sa kisame. Ang mga mata ay bukas, ngunit walang buhay na makikita. Bunsoy? Ang mahinang tawag ni Talia. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Bunsoy, anak, narito na ang gamot mo. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang hagulgol ng hangin sa labas na tila nakikiramay sa isang inang nawalan ng lahat sa loob lamang ng isang gabi. Ang katawan ni Bunsoy sa mga bisig ni Talia ay tila isang pirasong yelo na unti-unting nanunuot ang ginaw sa kanyang sariling mga buto. Wala nang init ang balat ng bata, wala na ang munting tibok ng puso na dati ay nagsisilbing orasan ng kanyang buhay. Sa loob ng madilim na dampa, tanging ang mahinang liwanag ng buwan na sumisilip sa mga siwang ng bubong ang nagbibigay ng anyo sa kanilang dalawa. Isang ina na tila naging estatwa ng pighati at isang anak na tuluyan ng nakalaya sa sakit ng mundo. Hinalikan ni Talia ang noo ng bata. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Ang alat ng kanyang sariling luha ay pumatak sa pisngi ni Bunsoy. Tila ito ang huling binyag ng isang inang walang naibigay, kundi ang kanyang tapat na pagmamahal. Ngunit sa gitna ng kanyang tahimik na pagtangis, isang marahas na tunog ng paghampas sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Hindi ito katok ng isang nakikiramay, kundi isang hambog na pagpapakilala ng kapangyarihan. Bumukas ang pinto at pumasok ang tatlong lalaking malalaki ang katawan. Kasunod ang isang babaeng tila isang diyosa ng karangyaan sa gitna ng dumi ng paligid. Si Isabel. Ang bawat hakbang ng kanyang takong sa sahig na kawayan ay tila isang insulto sa bangkay na nakahiga. Ang kanyang pabango ay sumusulasok, pilit na tinatalo ang amoy ng dagat at ng kamatayan sa loob ng silid. Masyado yatang naging madrama ang gabi mo, Talia. Ang wika ni Isabel habang tinatakpan ng kanyang ilong ng isang mamahaling panyo. Tiningnan niya ang bata nang may bahid ng pandidiri bago muling ibinaling ang paningin sa nangihinang ina. Narito kami para sabihing tapos na ang oras mo rito. Ang lupang ito ay bahagi na ng property na bibilhin ng pamilya ko para sa bagong resort. At dahil wala na rito si Linga para protektahan ka, kailangan mo munang lumayas. Patay ang anak ko, Isabel. Ang paos na sagot ni Talia. Hindi siya tumitingin sa babae. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa mukha ni Bunsoy. Kahit hanggang bukas lang, hayaan mo muna kaming magpaalam. Isang maikling tawa ang pinakawalan ni Isabel.
At gagawin mong punerarya ang lugar na ito? Hindi maaari. May mga bulldozer na darating bukas ng umaga. Kung gusto mong ibaon ng batang iyan, gawin mo na ngayon. Kinuha ni Isabel ang kanyang pitaka at naglabas ng ilang pirasong tig-1,000 piso. Sa isang mabilis na galaw, isinaboy niya ang mga pera sa mukha ni Talia. Ang mga papel na pera ay dahan-dahang nalaglag. Ang ilan ay dumikit sa basang pisngi ng bangkay ni Bunsoy. Heto, pampalibing. Huwag mong sabihing naging malupit ako sa inyo. Pasalamat ka at binigyan ka pa ni Linga ng panggastos bago siya tuluyang makalimot na naging asawa ka niya. Hindi gumalaw si Talia. Hinayaan niyang manatili ang pera sa sahig, tila mga dumi na walang halaga. Ang tanging ginawa niya ay ang mas higpitan pa, ang yakap sa kanyang anak. Nang makaalis si Isabel at ang kanyang mga tauhan, iniwan nila ang isang inang lalong nabaon sa dilim. Mag-isa, sa ilalim ng kadiliman ng gabi, binuhat ni Talia si Bunsoy patungo sa dalampasigan. Walang kabaong, walang bulaklak, walang mga kapitbahay na nakikiramay. Ang tanging kasama niya ay ang tunog ng mga alon na humahampas sa pampang, tila isang malungkot na awit para sa isang kaluluwang pumanaw. Ginamit ni Talia ang kanyang mga kamay para maghukay sa buhanginan. Ang bawat dakok ng buhangin ay humahapdi sa kanyang mga sugat. Ang alat ng dagat ay nanunuot sa kanyang mga kuko. Ngunit hindi siya tumigil. Hinukay niya ang huling hantungan ng kanyang anak nang may kasamang panalangin at sumpa. Nang mailagay na niya ang maliit na katawan sa loob ng hukay, kumuha si Talia ng isang maliit na supot ng asying itim. Ang asying pinaghirapan niya mula sa kanilang lumang banga. Isinaboy niya ito sa ibabaw ng balot na katawan ni Bunsoy. Anak, ang asin na ito ang magbabantay sa iyo. Bulong niya habang tinatabunan na ng buhangin ang hukay. Ito ang magpapaalala sa akin na ang bawat butil ng luha ko ay magiging lason para sa mga kumuha sa iyo sa akin. Tumayo si Talia sa tapat ng maliit na tumpok ng buhangin. Ang kanyang buhok ay ginugulo ng hangin at ang kanyang damit ay puno ng putik at dumi. Tumingala siya sa langit kung saan ang mga bituin ay tila mga saksi sa kanyang paghihirap. Sa kanyang mga mata, ang dating lambot at pagmamahal ay unti-unting napapalitan ng isang matigas at malamig na determinasyon. Hindi na siya ang Talia na kayang apihin. Ang bawat butil ng asin na humahapdi sa kanyang balat ay tila nagiging bakal na bumabalot sa kanyang puso. Sa di kalayuan, nakita niya ang mga ilaw ng mga sasakyan sa malaking kalsada, ang mundo ni Linga at Isabel na puno ng karangyaan. Alam ni Talia na bukas, mawawala na ang kanyang dampa. Bukas, siya ay magiging isang palaboy. Ngunit alam din niya ang isang bagay na hindi alam ng kanyang mga kaaway. Ang lupang ito ay hindi lamang puno ng alat. Ito ay puno ng mga lihim na tanging siya lamang ang nakakaalam. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang dampa para kunin ang iilang gamit, isang itim na sasakyan ng pulis ang dahan-dahang huminto sa tapat ng kanyang bakod, hindi para makiramay, kundi para sa isa pang hagupit ng tadhana na hindi niya inaasahan. Napatigil si Talia. Sino ang darating sa ganitong oras sa gitna ng kanyang pagluluksa? At bakit ang mga pulis ay tila may dalang mga posas na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan? Huwag ka nang mag-inarte, Talia. Alam naming dito mo itinago ang mga iligal na kontrabando sa ilalim ng mga sako ng asin mo. Ang boses ng pulis ay parang isang matigas na hampas ng katarungang baluktot. Hindi pa man natutuyo ang mga butil ng buhangin sa mga kuko ni Talia. Mula sa paghuhukay ng libingan ng kanyang anak, ang malamig na bakal ng posas ay agad na pumalibot sa kanyang nanginginig na mga pulso. Ang bawat lapat ng metal sa kanyang balat ay tila isang kuryenteng nagdadala ng mensahe ng katapusan. Dahan-dahang itinaas ni Talia ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pag-asa para sa kanyang pamilya,
ay tila dalawang tuyong balon na wala nang mailabas na luha. Sa kanyang harapan, ang mga pulis ay marahas na nagagalugad sa loob ng kanyang maliit na bangan ng asin. Ang mga sako na pinaghirapan niyang tahin at punuin ng puting kristal ay walang awang hinihiwa ng kutsilyo na nagdudulot ng pagkalat ng asin sa sahig na putik. Wala akong alam sa sinasabi niyo. Ang mahinang tugon ni Talia. Ang kanyang boses ay tila isang hanging dumadaan sa mga tuyong kawayan. Asin lang ang laman niyan. Pinaghirapan ko ang bawat butil na yan para sa panggamot ng anak ko. Isang opisyal ang lumapit at may iwinagayway na maliit na plastik na naglalaman ng puting pulbos. Hindi asin, kundi ang lason na wawasak sa kanyang buhay. Asin ba ito? Mukhang mas mahal pa ito sa buhay mo, Talia. Huwag ka nang magsinungaling dahil may testigo kami. Mula sa anino ng isang itim na sasakyan na nakaparada sa labas, dahan-dahang bumaba si Linga. Hindi siya makatingin ng diretso kay Talia, ngunit ang kanyang presensya doon ay sapat na para saksakin ang natitirang piraso ng puso ng kanyang asawa. Sa tabi niya ay nakatayo si Isabel na may mapang-uyam na ngiti sa mga labi habang nakasandal sa balikat ni Linga. Ipinagkatiwala ko sa kanya ang bangan na yan. Sergey, ang wika ni Linga sa mga pulis, ang kanyang boses ay puno ng pagkukunwari. Hindi ko akalain na gagamitin niya ang paggawa ng asin para magtago ng droga. Kaya pala, ayaw niyang ibenta ang lupa dahil may itinatago siyang ilegal. Naramdaman ni Talia ang unti-unting paghinto ng daloy ng kanyang dugo. Ang bawat salita ni Linga ay tila isang mitya ng dinamita na sumasabog sa loob ng kanyang dibdib. Ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang kabataan, ang lalaking ama ng bata, nakasasailalim pa lamang sa lupa, ang siya palang maglulubog sa kanya sa impyerno. Linga, ang tanging nabanggit ni Talia. Ang kanyang tuhod ay tuluyan ng sumuko sa bigat ng kawalan ng katarungan. Bumagsak siya sa lupang putikan, sa gitna ng nagkalat na asin at ng pekeng ebidensya. Sa kanyang isipan, naglakbay ang mga alaala ng kanilang pagsasama, ang mga gabing sabay silang nangangarap habang nakatanaw sa dagat. Ngunit ang mga alaalang yon ay tila mga abo na tinangay ng malakas na hangin. Ang katotohanan ay mas matalas pa sa anumang patalim. Si Linga ay hindi lamang siya iniwan, kundi binalak din siyang ibaon ng buhay para lamang makuha ang lupang ninuno na huling tanggulan ng kanyang dangal. Kinaladkad ng mga pulis si Talia patungo sa sasakyan. Ang bawat hakbang niya ay nag-iiwan ng marka sa putik, tila isang pasakit na kailangang dagsain. Ang mga kapitbahay na dati ay binibigyan niya ng tulong ay nakasilip lamang sa kanilang mga bintana. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagdududa at takot. Ang dating kagalang-galang na Talia na mag-aasin ay naging Talia na kriminal sa loob lamang ng isang saglit. Bago siya isinakay sa loob ng madilim na sasakyan, lumingon si Talia sa direksyon ng dalampasigan kung saan nakahimlay si Bunsoy. Sa gitna ng dilim, tila nakita niya ang maliit na tumpok ng buhangin na hinahalikan ng mga alon. Bakit ang mundong ito ay mas malupit pa sa bagyong nanalasa sa karagatan? Paano nagagawa ng isang tao na pumatay ng pagkatao ng kanyang sariling asawa para lamang sa kinang ng ginto at sa init ng kandungan ng iba? Ang tunog ng sirena ay nagsimulang umalingaw-ngaw, binabasag ang katahimikan ng gabi. Habang papalayo ang sasakyan, nakita ni Talia sa side mirror ang pagyakap ni Linga kay Isabel sa tapat ng kanyang dampa. Ang apoy ng kanilang pagtataksil ay mas maliwanag pa sa anumang ilaw sa kalsada. Pagdating sa presinto, ang amoy ng luma at maruming semento ang sumalubong sa kanya. Ang tunog ng rehas na nagsasara ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa buong gusali. Pinasok siya sa isang maliit at madilim na selda kasama ang mga taong hindi niya kilala sa isang mundong hindi niya kailanman inisip na mapupuntahan.
Napaupo si Talia sa isang sulok. Ang kanyang likod ay nakasandal sa malamig na pader. Ang kanyang mga kamay, na hanggang ngayon ay may bahid pa rin ng buhangin mula sa libingan ng kanyang anak, ay dahan-dahan niyang itinakip sa kanyang mukha. Walang hikbi ang lumabas. Tanging ang panginginig ng kanyang buong katawan ang nagpapatunay na siya ay humihinga pa. Sa gitna ng kadiliman ng selda, isang pares ng mga mata ang nakatitig sa kanya mula sa kabilang sulok. Isang matandang babae na may mahaba at maputing buhok ang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang presensya nito ay tila isang misteryong naghihintay na mabuksan. Sino ang babaeng ito sa gitna ng karimlan at bakit ang kanyang mga mata ay tila nakakakita sa pinakamalalim na sugat ng kaluluwa ni Talia? Ang malamig na semento ng selda ay tila isang dambuhalang linta na sumisipsip sa natitirang init ng katawan ni Talia. Sa loob ng 4 na dingding na puno ng dumi at amoy ng kalawang, ang oras ay hindi lumalakad. Ito ay gumagapang na parang uod sa isang sugat. Ang bawat buntong hininga ng mga kasama niya sa loob ay tila isang paalala na siya ay bahagi na ng mga taong kinalimutan na ng mundo sa labas. Hindi pa man sumisikat ang araw, ang katahimikan ay binasag ng marahas na pagkalatog ng mga pinggang plastik. 3 babae ang lumapit sa pwesto ni Talia. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pangungutya at madilim na balak. Ang isa sa kanila, na may malaking peklat sa braso, ay marahas na tinabig ang balikat ni Talia gamit ang kanyang paa. "Hoy, Bagito! Balita namin ay malaking isda ka raw sa labas. Maraming droga ang nakatago sa ilalim ng mga sako ng asin mo." Ang wika ng babaeng may peklat. Kasunod ang isang malakas na tawa na yumanig sa loob ng maliit na espasyo. "Dito sa loob, wala kaming pakialam sa asin mo. Ang kailangan namin ay ang rasyon mong tinapay. Ibigay mo sa amin kung ayaw mong maging kasing alat ng dagat ang mukha mo." Walang lakas na sumagot si Talia. Ang kanyang mga kamay ay nananatiling nakayakap sa kanyang sariling mga binti. Ang kanyang ulo ay nakasubsob sa kanyang mga tuhod. Sa puntong yon, wala na siyang pakialam kung saktan man siya o patayin. Ang tanging nararamdaman niya ay ang matinding pangungulila kay Bunsoy at ang galit na tila isang buhay na baga sa kanyang lalamunan. Nang akmang sasabunutan na siya ng babae, isang mahinahon ngunit mapangyarihang boses ang narinig mula sa pinakamadilim na sulok ng selda. "Tigilan niyo ang batang yan. Hindi siya kriminal. Siya ay isang inang naglulubog sa sariling luha." Dahan-dahang lumabas mula sa anino ang matandang babae na nakita ni Talia kagabi. Siya ay si Lola Remedios. Ang kanyang mahabang puting buhok ay tila isang korona ng karunungan at ang kanyang mga mata ay may lalim na tila kayang basahin ang nakasulat sa kaluluwa ng sino mang titingin sa kanya. Sa isang kumpas lamang ng kanyang kamay, ang mga nambubulas kay Talia ay dahan-dahang umurong na tila takot sa isang hindi nakikitang kapangyarihan na taglay ng matanda. Lumapit si Lola Remedios kay Talia at marahang naupo sa tabi nito. Kumuha siya ng isang maliit na piraso ng tuyong isda mula sa kanyang tago at inabot ito sa nanginginig na kamay ni Talia. "Kumain ka, anak. Hindi mo magagamit ang galit mo kung ang katawan mo ay tila isang tuyong sanga na madaling mabali." Ang malambing na wika ng matanda. Tinanggap ni Talia ang pagkain. Ang bawat nguya niya sa tuyong isda ay nagdadala ng lasa ng alat. Ang lasa ng kanyang buhay, ang lasa ng kanyang mga pangarap na naging abo. Sa gitna ng pagnguya, hindi na niya napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Ang mga hikbi na kanina pa nakabara sa kanyang dibdib ay tuluyan ng kumawala, na tila isang dam na bumigay sa tindi ng agos. "Kinuha nila ang lahat sa akin, Lola. Ang anak ko, ang dangal ko. Bakit ang tadhana ay kasing pait ng lason?" Ang hagulgol ni Talia. Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ng matanda
na tila isang bata na naghahanap ng proteksyon sa gitna ng unos. Hinaplos ni Lola Remedios ang buhok ni Talia. Ang kanyang haplos ay tila isang gamot na nagpapakalma sa nagngangalit na kalooban ng nakababa. Ang asin, Talia, ay kailangang dumaan sa matinding init ng araw at sa hapdi ng tubig dagat bago ito maging puting kristal. Ang buhay mo ay kasalukuyang nasa gitna ng apoy, ngunit hindi ito para sirain ka, kundi para gawin kang kasing tigas ng pinakamahalagang bato, ang makahulugang pahayag ni Lola Remedios. Sa gabing iyon, habang ang buong selda ay himbing nasa pagtulog, nanatiling gising ang dalawa. Sa gitna ng bulong ng gabi, nagsimulang magkwento si Lola Remedios tungkol sa kanyang nakaraan. Sinabi niya na siya ay dating isang master sa sining ng asin tibuok, isang sinaunang paraan ng paggawa ng asin na tanging ang kanilang pamilya lamang ang nakakaalam. Ngunit ang mas nagpatigil sa paghinga ni Talia ay ang dulo ng kwento ng matanda. Narito ako sa loob dahil sa parehong mga taong pumatay sa iyong kaligayahan. Talia, ang mga Ortega, ang pamilya ni Isabel, sila ang nagnakaw ng aming lupain at nagpakulong sa akin para makuha ang lihim ng aming mga ninuno. Ngunit hindi nila alam, ang tunay na kapangyarihan ng asin ay wala sa dokumento, kundi nasa dugong dumadaloy sa ating mga ugat. Nanlaki ang mga mata ni Talia. Ang tadhana ay tila isang malaking sapot na nagdugtong sa kanilang dalawa sa loob ng madilim na seldang ito. Isang bagong liwanag ang sumilay sa puso ni Talia. Isang liwanag na hindi galing sa pag-asa, kundi sa isang matalinong paghihiganti. Ituro mo sa akin na Lola. Ang bulong ni Talia, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Ituro mo sa akin ang lahat ng alam mo. Gusto kong matutunan kung paano gawing katarungan ang bawat butil ng asin na pinagkait nila sa akin. Ngumiti si Lola Remedios, isang ngiting tila may dalang babala para sa mga taong nasa labas. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang malakas na tunog ng sirena ang umalingaw-ngaw sa buong pasilyo ng kulungan. Ang mga ilaw ay biglang nagpatay-sindi at ang mga boses ng mga gwardya ay naging puno ng taranta. Isang kaguluhan ang nagaganap sa kabilang panig ng gusali. At sa gitna ng usok at sigawan, isang pangalan ang narinig ni Talia na isinisigaw ng mga bilanggo. Isang pangalan na magdadala sa kanya sa isang panibagong panganib o sa isang pagkakataong hindi niya inaasahan. Ano ang nangyayari sa loob ng kulungan at bakit ang bawat bilanggo ay tila nagkakagulo sa pagbanggit sa isang lihim na koneksyon ni Isabel sa loob ng mga pader na ito. Ang gulo sa kabilang pasilyo ay tila isang malakas na agos ng tubig na dahan-dahang humupa na iniwan ang buong kulungan sa isang nakabibinging katahimikan. Sa loob ng selda, habang ang anino ng mga rehas ay nakaguhit sa sahig sa ilalim ng malamlam na ilaw, nagsimula ang isang pagbabagong hindi nakikita ng mata, kundi nararamdaman ng kaluluwa. Huwag mong tignan ang mga pader na ito bilang bilangguan, Talia. Tignan mo ito bilang isang pugon, ang mahinang wika ni Lola Remedios habang nakaupo sila sa malamig na semento. Ang putik ay nagiging banga lamang kapag dumaan sa apoy, at ang tubig dagat ay nagiging asin tibuok lamang kapag hinalo sa abo at sinalang sa matinding init. Sa mga sumunod na buwan, ang bawat gabi ay naging oras ng pag-aaral. Sa gitna ng kadiliman, gamit ang mga guhit sa sahig at ang kanyang mga kwento, itinuro ni Lola Remedios kay Talia ang sining na ninakaw mula sa kanya. Ipinaliwanag ng matanda ang bawat hakbang, mula sa pagpili ng tamang niyog na susunugin para sa abo, ang pag-igib ng tubig dagat sa tamang oras ng kati, hanggang sa maselang pagluluto nito sa loob ng mga banga ng luwad sa loob ng maraming araw. Ang asin tibuok ay hindi basta-basta asin, Talia. Ito ay may kaluluwa. Ito ay matapang pero may tamis na nanggagaling sa usok. Ani Lola Remedios. Kailangan mong matutunan ng pasensya. Ang bawat butil ay parang buhay ng tao. Hindi mo pwedeng madaliin ang pagkristal nito
Kung gusto mo ng kalidad, habang natututunan ni Talia ang sining, unti-unti ring nagbabago ang kanyang pagkatao. Ang kanyang mga mata, na dati ay laging puno ng takot at luha, ay naging kasing linaw ng mga kristal na kanyang pinag-aaralan. Ang kanyang katawan na dati ay tila laging nakayuko sa bigat ng problema, ay dahan-dahang tumitindig ng may bagong dangal. Hindi na siya ang babaeng nagmamakaawa kay Linga. Siya na ngayon ang babaeng naghahanda para sa isang bagong yugto. Salamat, Lola. Dahil sa iyo tila muling tumitibok ang puso ko na akala ko ay namatay na kasabay ni Bunsoy. Ang bulong ni Talia habang hinihimas ang kanyang mga palad na puno na ng mga bagong kalyo mula sa paggawa ng mga gawaing bahay sa loob ng kulungan para lamang lumakas ang kanyang braso. Ngunit ang kapayapaang ito ay biglang binasag ng isang balita mula sa labas. Isang umaga, habang naglilinis ng pasilyo, isang lumang pahayagan ang tinangay ng hangin sa paanan ni Talia. Dahan-dahan niya itong pinulot at doon, sa gitna ng mga balita tungkol sa lipunan, ay nakita niya ang isang larawang tila isang kidlat na tumama sa kanyang dibdib. Isang malaking larawan ni Linga at Isabel, na kapwa nakasuot ng puting damit pangkasal, ang nakapaskil sa pahina. Nakangiti sila, masaya, at tila walang anumang bahid ng kasalanan sa kanilang mga mukha. Ang headline ay nagsasabing, "Ang kasal ng taon, ang tagapagmana ng Ortega at ang bagong hari ng industriya ng pagkain." Naramdaman ni Talia ang biglang paglamig ng kanyang mga kamay. Ang bawat salita sa balita ay tila mga uod na kumakain sa kanyang laman. Habang siya ay nagdurusa sa loob ng madilim na seldang ito, habang ang kanyang anak ay nakahimlay sa isang walang pangalang hukay sa dalampasigan, ang lalaking nagtraidor sa kanya ay nagpapakasasa sa karangyaan at pag-ibig ng iba. Linga, Isabel, ang pabulong na banggit ni Talia. Ang kanyang tinig ay hindi na puno ng sakit, kundi ng isang matalim at nakamamatay na katahimikan. Napakasaya niyo yata sa gitna ng aking pagkawasak. Akala niyo ba ay tapos na ang lahat? Nilamukos ni Talia ang pahayagan sa kanyang kamay hanggang sa maging isang maliit na bola ito. Tumingin siya sa malayo, lagpas sa mga rehas, lagpas sa matataas na pader ng kulungan. Sa kanyang isipan, nakikita na niya ang dalampasigan ng kanyang kinalakihan. Nakikita na niya ang mga banga na muling maglalabas ng usok. Nilapitan siya ni Lola Remedios at hinawakan ang kanyang balikat. "Huwag mong hayaang lamunin ka ng galit, Talia. Gamitin mo yan para patigasin ang iyong loob. Darating ang araw na ang bawat butil ng asin na gagawin mo ang siyang magpapaalala sa kanila ng bawat patak ng luhang idinulot nila sa iyo." Tumango si Talia. Sa mga sandaling iyon, tuluyan nang namatay ang huling bahagi ng kanyang lumang sarili. Ang natitira na lamang ay isang babaeng may iisang layunin. Ngunit bago pa man matapos ang araw, isang gwardya ang lumapit sa kanilang selda. May dala itong isang itim na sobre na may selyo ng gobyerno. Ang mukha ng gwardya ay seryoso at ang kanyang mga mata ay nakapako kay Talia. "Talia di Masalang, may dumating na bagong utos mula sa korte tungkol sa iyong kaso." Ang wika ng gwardya habang inaabot ang sobre. Dahan-dahang kinuha ni Talia ang sobre. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. Ito na ba ang kanyang pagkakataon para lumabas o isa pang patibong na inihanda ni na Isabel para tuluyan na siyang mabulok sa loob? Ano ang nilalaman ng liham na ito na tila may dala ring amoy ng dagat at ng nakaraan? Laya ka na, Talia, pero tandaan mo, ang rehas sa labas ng mundong ito ay mas matalim kaysa rito sa loob. Ang boses ng gwardya ay walang emosyon habang iniabot ang mga gamit ni Talia sa isang maliit na plastik. Hindi makapaniwala si Talia habang dahan-dahan niyang hinahawakan ang kanyang luma at kupas na baro. Ang sulat mula sa korte ay nagsasabing kulang ang ebidensya laban sa kanya. Matapos mamatay ang isa sa mga testigong binayaran ni Isabel,
Isang hustisyang dumating matapos ang ilang taon ng kanyang pagkakakulong. Lumingon si Talia kay Lola Remedios na nakatayo sa dulo ng pasilyo. Ang matanda ay bahagyang tumango. Ang kanyang mga mata ay tila naglalabas ng isang tahimik na basbas. Walang yakap, walang mahabang pamamaalam, ngunit ang isang maliit na supot ng mga buto ng halamang nakabalot sa tela na ibinigay ng matanda ay mahigpit na hinawakan ni Talia. Iyon ang kanilang lihim na simbolo, ang simula ng kanyang pagbangon. Sa paglabas niya sa dambuhalang pinto ng kulungan, ang sikat ng araw ay agad na humalik sa kanyang balat. Ngunit hindi ito ang init na nagbibigay ng ginhawa. Ito ay isang mainit na paalala ng bawat segundong ninakaw sa kanya. Huminga siya ng malalim. Pilit na nilalanghap ang hangin ng kalayaan, ngunit ang tanging nalalasahan niya ay ang alikabok ng kalsada at ang pait ng kanyang kahapon. Sumakay siya sa isang lumang bus patungo sa kanyang probinsya. Habang nakadungaw sa bintana, pinagmamasdan niya ang pagbabago ng paligid. Ang mga gusali ay mas matatayog na. Ang mga kalsada ay mas semento na. Ngunit sa loob ng kanyang puso, ang lahat ay tila nananatili sa sandaling namatay si Bunsoy. Ang bawat luntiang bukid na nadadaanan ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang lupang ninuno na binalak nilang agawin. Nang makarating siya sa kanilang baryo, ang unang bumati sa kanya ay hindi ang isang kaibigan, kundi ang isang dambuhalang billboard sa gilid ng highway. Naroon ang mukha ni Linga at Isabel, mas makinang kaysa sa sikat ng araw, na nagpopromote ng kanilang bagong industrial salt estate. Ang bawat ngiti nila sa larawan ay tila mga punyal na sabay-sabay na tumutusok sa dibdib ni Talia. Naglakad siya patungo sa kanyang dating dampa. Ang bawat hakbang niya ay sinusundan ng mga tingin ng mga kapitbahay, mga tinging puno ng panghuhusga, bulong-bulungan at takot. Ang mga dating kasamahan niya sa pag-aasin ay nag-iiwas ng tingin. Tila siya ay isang nakakahawang sakit na dapat layuan. Tignan niyo, ang babaeng kriminal, nakabalik na. Ang narinig niyang bulong ng isang matandang babae na dati ay binibigyan niya ng libreng asin. Hindi tumigil si Talia. Nagtuloy-tuloy siya hanggang sa makarating sa tapat ng kanyang lupa. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Nang makita ang hitsura nito, ang dampa niya ay wala na. Tanging mga sunog na poste na lamang ang natira na tinubuan na ng mga ligaw na damo. Ang kanyang mga banga ng asin ay basag-basag, nakakalat sa lupa na tila mga buto ng isang kalansay. Napaluhod si Talia sa gitna ng mga abo. Dinampot niya ang isang piraso ng basag na banga at naramdaman ang hapdi nito sa kanyang palad. Sa gitna ng katahimikan ng paligid, ang tanging naririnig niya ay ang mahinang huni ng mga alon mula sa dalampasigan. Tumingin siya sa dako ng puntod ni Bunsoy. Wala na ang maliit na tumpok ng buhangin na kanyang ginawa noon. Ang lugar ay tinabunan na ng mga materyales sa konstruksyon, mga bakal at semento na tila pilit na ibinabaon ang alaala ng kanyang anak sa ilalim ng bigat ng progresong dala ng mga Ortega. Anak, nandito na si nanay, ang pabulong na wika ni Talia. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa isang matinding galit na dahan-dahang kumakalat sa kanyang buong pagkatao. Sa mga sandaling iyon, isang mamahaling sasakyan ang dahan-dahang huminto sa likuran niya. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay tila isang babala. Mula sa sasakyan, bumaba ang isang lalaking naka-Amerikana. Hawak ang isang makapal na folder. Si Linga. Hindi ko akalain na babalik ka pa rito, Talia. Ang wika ni Linga. Ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan at kawalan ng pakialam. Sayang lang ang pagod mo. Ang lupang ito ay wala na sa pangalan mo. Tapos na ang laban, Talia. Mas mabuting umalis ka na bago ka pa namin ipahuli-uli sa pulis sa salang trespassing. Dahan-dahang tumayo si Talia. Bit-bit ang basag na banga sa kanyang kamay. Humarap siya kay Linga nang walang bakas ng luha. Ang kanyang mga mata
ay tila dalawang kristal na sumasalamin sa kawalan ng takot. Ang laban ay hindi pa tapos, Linga. Ang sagot ni Talia, ang kanyang boses ay kasing lamig ng tubig dagat sa hating gabi. Nagsisimula pa lang ang pag-aani ko ng bawat butil na inutang niyo sa akin. Natawa si Linga, isang tawang puno ng pang-uuyam. Ngunit ang kanyang tawa ay biglang napatigil nang may isang itim na van ang dumating sa likuran nila. Mula rito ay bumaba ang tatlong lalaking nakauniforme ng gobyerno. May dalang mga kagamitan sa pagsukat ng lupa. Ano ang ibig sabihin ng pagdating ng mga taong ito mula sa gobyerno? At bakit ang dokumentong hawak ni Talia mula kay Lola Remedios ang siyang nagpaputla sa mukha ni Linga nang makita niya ang selyo nito? Walang bisa ang anumang piraso ng papel na hawak mo sa harap ng kapangyarihan ng mga Ortega, Talia. Kahit anong gawin mo, isa ka lang ex-convict na basahan sa paningin ng batas. Ang boses ni Linga ay umaalingaw-ngaw sa gitna ng masukal at sunog na lupain, puno ng puot at pagmamaliit. Nakatayo siya ng tuwid. Ang kanyang makintab na sapatos ay nakatapak sa itim na abo ng dating dampa ni Talia. Tila ba sadyang dinudumihan ang bawat alaala ng kanilang nakaraan. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang pinagmamasdan ang kupas at gusot na suot ng kanyang dating asawa. Dahan-dahang itinaas ni Talia ang kanyang kamay. Mahigpit na hawak ang basag na piraso ng banga na tila isang huling sandata. Sa kanyang kabilang kamay ay ang itim na sobre mula sa korte at ang dokumentong may selyo ng National Commission for Culture and the Arts. Ang mga kamay ni Talia ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa matinding pagpipigil sa bugso ng emosyon. Ang bawat sugat sa kanyang daliri ay tila kumikirot, sumasabay sa pintig ng kanyang pusong puno ng galit at pait. Ang kapangyarihan ng mga Ortega ay nakatayo sa buhangin, Linga. Ngunit ang lupang ito, itinuro ni Talia ang paanan ng lalaki, ay nakatali sa kasaysayan ng asin tibuok. Ang dokumentong ito ay nagsasabing, ang lupang ito ay isang heritage site. Hindi nyo ito pwedeng tayuan ng resort. Hindi nyo pwedeng ibaon ang kasaysayan ng mga ninuno ko sa ilalim ng inyong semento. Napatigil ang mga tauhan ng gobyerno sa likuran. Ang opisyal na may hawak ng mga kagamitan sa pagsukat ay lumapit at tinitigan ang dokumento ni Talia. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng seryosong ekspresyon bago tumingin kay Linga. Ginoong Linga, kung totoo ang dokumentong ito, kailangan nating ihinto ang anumang konstruksyon. Ang pagwasak sa isang national cultural treasure ay may mabigat na parusa sa ilalim ng batas. Ang wika ng opisyal sa formal na tono. Naramdaman ni Talia ang bahagyang pagluwag ng buhol sa kanyang dibdib nang makita ang pagkaputla ng mukha ni Linga. Ang lalaking akala mo ay hari ng mundo ay biglang napaatras. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa galit. Ngunit sa gitna ng tagumpay na yon, ang paningin ni Talia ay nadako sa ilalim ng isang malaking tipak ng bato sa malapit. Doon, bahagyang nakabaon sa putik, ay ang isang maliit na plastik na laruang kotse, ang paboritong laruan ni Bunsoy bago ito bawian ng buhay. Ang munting bagay na yon ay tila isang punyal na muling bumaon sa puso ni Talia. Ang mitiin niyang tagumpay ay biglang naging matabang. Ano ang halaga ng lupang ito kung ang munting tinig na dapat ay naglalaro rito ay tuluyan na ngang natahimik? Ang hapdi ng kawalan ay mas masakit pa sa anumang sampal ni Linga. Umalis ka na, Linga. Ang paos na wika ni Talia, ang kanyang boses ay tila isang hanging dumadaan sa mga tuyong dahon. Dalhin mo ang iyong kasakiman sa ibang lugar. Dahil dito, ang tanging maririnig mo ay ang boses ng mga taong pinatay niyo ang pangarap. Naglakad palayo si Linga. Ngunit bago siya sumakay sa kanyang sasakyan, lumingon siya nang may kasamaan ng loob. Huwag kang magsaya, Talia. Isang pirasong papel lang iyan. Sisiguraduhin kong bago lumubog ang araw bukas, pagsisisihan mong bumalik ka pa rito. Nang makaalis ang mga sasakyan, iniwan si Talia sa gitna ng katahimikan.
Ang mga kapitbahay na nanonood mula sa malayo ay dahan-dahang nagsisipag-alisan, natatakot na madamay sa gulo ng isang kriminal. Walang lumapit para tumulong, walang nag-alok ng pagkain o tubig. Ang tanging kasama ni Talia ay ang tunog ng mga alon at ang alaala ng kanyang anak. Dahan-dahan niyang nilapitan ang laruang kotse sa putik. Pinulot niya ito at pinunasan gamit ang kanyang laylayan. Ang bawat kuskus niya sa plastik ay tila paglilinis sa sarili niyang kaluluwa. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang likuran. Isang matandang lalaki, si Tatay Isko, ang dating katuwang ng kanyang ama sa pag-aasin, ay nakatayo doon. May dala itong isang lumang balde at isang maliit na sako ng uling. Hindi lahat ay nakalimot, Talia, ang mahinang wika ni Tatay Isko. Ang alat ng dagat ay nasa dugo natin. Handa na ba ang iyong banga? Dahil ang apoy ay kailangan ng magsimula bago tayo tuluyang lamunin ng dilim. Isang munting ngiti ang sumilay sa mga labi ni Talia. Ang unang ngiti matapos ang maraming taon. Ngunit ang kapayapaang iyon ay muling nabasag nang marinig nila ang isang malakas na tunog ng makina mula sa direksyon ng bundok. Hindi ito bulldozer. Ito ay tunog ng marahas na pagbagsak ng mga puno at ang pag-agos ng tubig na tila sinasadyang ilihis patungo sa kanilang kinalalagyan. Ano ang ginagawa ni Nalinga sa itaas ng bundok? Sinasadya ba nilang bahaing ng putik ang huling pag-asa ni Talia bago pa man siya makapagsimula? Mabaon ka sana sa limot kasama ng iyong mga banga, Talia. Kung hindi mo kayang ibigay ang lupang ito sa paraang maayos, hahayaan kong ang kalikasan na mismo ang bumura sa iyong kasaysayan. Ang boses ni Linga na pinalakas ng isang megaphone mula sa itaas ng burol ay tila isang kulog na yumanig sa payapang dalampasigan. Hindi pa man natatapos ang gabi ng unang araw ng kanyang pagbabalik, ang malupit na banta ng kanyang dating asawa ay agad na nagkaroon ng anyo. Ang bawat salita nito ay puno ng puot. Tila ba ang pagwasak sa buhay ni Talia ang naging kaisa-isang layunin nito sa mundo. Sa ibaba, mahigpit na hawak ni Talia ang maliit na laruang kotse ni Bunsoy sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga paa ay nakabaon sa malamig na buhangin at ang kanyang katawan ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng hangin, kundi sa tindi ng kawalang katarungan. Sa gitna ng kanyang pagluluksa at pagpupursiging bumangon, heto muli ang lalaking nangako ng proteksyon noon, na ngayon ay siyang pasimuno ng kanyang tuluyang pagkagiba. Naramdaman ni Talia ang bahagyang pagyanig ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang tunog ng malapot na putik na humahampas sa mga tuyong kawayan sa gilid ng bundok ay tila isang babala ng dambuhalang sakuna. Ang tubig na sinadyang ilihis ni Nalinga mula sa ginagawang kalsada sa itaas ay nagsimulang magdala ng mga bato at dumi patungo sa tanging patag na bahagi ng kanyang lupa, ang bahagi kung saan nakahimlay ang kanyang anak. Talia, ang mga banga. Kailangan nating harangan ng agos. Ang sigaw ni Tatay Isko habang pilit na kinakaladkad ang ilang lumang sako ng buhangin. Hindi agad nakakilos si Talia. Ang kanyang paningin ay nakapako sa dako ng dalampasigan. Nakita niya ang unang bugso ng madilim na putik na dahan-dahang gumagapang patungo sa tumpok ng buhangin na nagsisilbing marka ng libingan ni Bunsoy. Ang hapdi sa kanyang puso ay tila isang apoy na biglang nagliyab. Ang bawat butil ng pawis na namumuo sa kanyang noo ay humahalo sa alat ng kanyang mga luha na tila nagpapaalala sa kanya ng bawat sakripisyong kanyang ginawa. Hindi niyo kukunin ang anak ko. Ang malakas na sigaw ni Talia. Ang kanyang boses na dati ay puno ng pagtitimpi ay pumailan lang sa gitna ng ingay ng makina at agos ng putik. Tumakbo siya patungo sa dalampasigan, pinitawan ng lahat, maliban sa kanyang determinasyon. Gamit ang kanyang mga kamay,
Nagsimula siyang magsalansa ng mga basag na banga at mga bato sa paligid ng libingan. Ang matatalas na gilid ng luwad ay sumusugat sa kanyang mga palad. Nagiiwan ng pulang marka sa puting buhangin, ngunit hindi siya tumitigil. Ang bawat galaw niya ay puno ng desperasyon at pagmamahal. Isang inang handang makipaglaban kahit sa mismong kalikasan para lamang maprotektahan ang huling alaala ng kanyang supling. Lumapit si Tatay Isko at tinulungan siyang maglagay ng mga harang. Sa gitna ng kaguluhan, isang munting sandali ng ugnayan ang namagitan sa kanila. Ang asin, Talya. Ang asin ay hindi natutunaw nang basta-basta. Kung ito ay sapat ang tigas, tibayan mo ang iyong loob, ang bulong ng matanda, habang pinupunasan ng putik sa mukha ni Talya. Isang sandali ng katapatan sa gitna ng paninira. Sa kabila ng pagtataksil ng mundong kanyang kinalakihan, nakita ni Talya na may isa pa ring taong naniniwala sa kanya. Ang init ng kamay ni Tatay Isko ay tila isang lunas sa kanyang nanlalamig na pag-asa. Ngunit ang munting pag-asang yon ay muling nanganib nang ang isang malaking tipak ng bato mula sa itaas ay tuluyang bumigay. Ang tunog ng pagguho ng lupa ay naging mas malakas at ang agos ng putik ay naging mas mabilis at mas marami. Mula sa itaas ng burol, nakita ni Talya ang anino ni Linga na nakatitig sa kanila, tila isang Diyos na nagmamasid sa kanyang nililikhang impyerno. "Linga, hayop ka!" Ang sigaw ni Tatay Isko, ngunit ang kanyang boses ay nilamon lamang ng ingay ng paligid. Dahan-dahan nang inaabot ng putik ang paanan ng libingan ni Bunsoy. Ang bawat segundo ay tila isang taon ng paghihirap para kay Talya. Napatingin siya sa itim na sobre na kanina ay hawak niya, na ngayon ay nababasa na rin ng dumi. Sa loob ng sobreng iyon, bukod sa dokumento ng lupa, ay may isang maliit na susi na ibinigay ni Lola Remedios. Isang susi na hindi niya pa alam kung para saan. Bakit sa kabila ng lahat ng pagsisikap ko, tila ang tadhana ay laging may nakahandang mas malakas na hagupit? Hanggang kailan kailangang dumanas ng hapdi ang isang pusong wala namang ibang hinangad kundi ang kapayapaan? Biglang tumigil ang tunog ng makina sa itaas. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa paligid. Ngunit ang katahimikang yon ay mas nakakatakot kaysa sa ingay. Mula sa madilim na bahagi ng gubat sa gilid ng lupa ni Talya, isang figura ang dahan-dahang lumabas. Hindi ito si Linga at hindi rin ito isa sa mga tauhan nito. Ito ay isang babaeng nakaitim, may takip ang mukha at may hawak na isang bagay na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Talya at ang kanyang presensya ay nagdala ng isang kakaibang kilabot sa buong dalampasigan. Sino ang misteryosong babaeng ito na lumitaw sa gitna ng banta ng pagguho ng lupa? At ano ang kinalaman niya sa lihim na susi na iniwan ni Lola Remedios para kay Talya? Huwag mong hayaang lamunin ng putik ang huling alaala ng iyong anak, Talya. Ang dumi ay dumi lamang, ngunit ang pag-asa ay kasing linaw ng kristal kung alam mo kung saan titingin. Ang boses ng babaeng nakaitim ay tila isang malamig na haplos sa gitna ng nagngangalit na gabi. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tela na nakatakip sa kanyang mukha at tumambad ang isang mukhang puno ng mga galos ng nakaraan. Ngunit may mga matang nagliliyab sa determinasyon. Siya ay si Elena, ang nawawalang anak ni Lola Remedios na matagal nang pinaghahanap ng mga Ortega dahil sa isang lihim na hawak nito. Napatigil si Talya sa pagtatambak ng mga bato. Ang kanyang mga kamay ay duguan na. Ang kanyang mga kuko ay puno ng itim na putik. At ang kanyang hininga ay tila isang kapos na kumpas ng pagod. Tumingin siya kay Elena at sa isang saglit, tila nakita niya ang anino ni Lola Remedios sa tindig nito. Ang susi na nasa loob ng itim na sobre ay biglang naging mainit sa loob ng kanyang bulsa. Tila tumitibok na kasabay ng kanyang puso. "Sino ka? Bakit mo kilala ang pangalan ko?" Ang paos na tanong ni Talya.
Ang kanyang mga binti ay nanginginig. Halos bumigay na sa bigat ng pagod at emosyon. Ako ang magsasabi sa iyo kung paano patitigilin ang agos na yan. Ang sagot ni Elena habang mabilis na lumalapit sa direksyon ng libingan ni Bunsoy. Ang lupang ito ay may mga lihim na kanal na ginawa ng ating mga ninuno para sa pag-aasin. Ang kailangan lang nating gawin ay buksan ang pintuan ng tubig sa ilalim ng malaking puno ng sampalok. Sa tulong ni Elena at Tatay Isko, mabilis nilang hinanap ang tinutukoy na daanan ng tubig. Habang ang putik ay patuloy na bumababa mula sa bundok, nagtulungan ang tatlo upang alisin ang mga nakabarang dumi sa isang lumang lagusan na gawa sa mga batong buhay. Ang bawat pagtulak nila sa mabigat na takip na bato ay tila isang pakikipagbuno sa kamatayan. Nang sa wakas ay bumukas ang lagusan, ang malakas na agos ng putik na kanina ay nagbabantang ibaon ang libingan ni Bunsoy ay dahan-dahang nailihis patungo sa isang malalim na kanal na diretsong bumubuhos sa dagat. Ang panganib ay lumipas, ngunit ang labanan ay nagsisimula pa lamang. Napaupo si Talia sa basang buhangin. Ang kanyang likod ay nakasandal sa malamig na semento ng marker ng libingan ng kanyang anak. Doon, sa gitna ng katahimikan matapos ang unos, lumapit si Elena at kumuha ng isang malinis na tela mula sa kanyang bag. Kinuha niya ang mga kamay ni Talia at dahan-dahang pinunasan ang dugo at putik. Isang sandali ng tahimik na pagkakaisa sa pagitan ng dalawang babaeng kapwa, ninakawan ng buhay ng iisang pamilya. Salamat, Elena. Ang bulong ni Talia. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, naramdaman ni Talia na hindi siya nag-iisa sa kanyang pakikipaglaban. Ang init ng pagdamay ni Elena ay tila isang gamot sa kanyang sugatang kaluluwa. Huwag ka munang magpasalamat, Talia. Ang seryosong wika ni Elena. Ang susing iyan na ibinigay ni Inay, iyan ang magbubukas sa tunay na kayamanan ng mga Ortega na kanilang ninakaw sa amin. Ang inang asin, ang pinagmumulan ng lahat ng kanilang yaman, ay nakatago sa ilalim ng lumang bodega sa gitna ng bayan. At kailangan nating makuha iyon bago nila tuluyang mabura ang ating bakas. Ngunit bago pa man sila makapagplano, isang nakabibinging tunog ng palakpakan ang narinig nila mula sa kalsada sa itaas. Doon, sa ilalim ng liwanag ng isang malakas na searchlight mula sa isang mamahaling sasakyan, ay nakatayo si Isabel. Ang kanyang mapuputing ngipin ay kumikinang sa isang nakakainsultong ngiti at sa kanyang kamay ay iwinagayway niya ang isang piraso ng papel. Napakagandang palabas, Talia. Akala niyo ba ay ganoon lang kadaling talunin ang mga Ortega? Ang sigaw ni Isabel. Ang kanyang boses ay puno ng katuwaan sa gitna ng paghihirap ng iba. Ang dokumentong heritage site na ipinagmamalaki mo, wala na yan. Ginamit namin ang aming koneksyon sa gobyerno para bawiin ang status ng lupang ito. Bukas na bukas din, ang mga bulldozer na mismo ang sisira sa puntod na yan at gagawin nating swimming pool para sa aking mga bisita. Naramdaman ni Talia ang biglang paghinto ng kanyang mundo. Ang lahat ng kanilang pinaghirapan sa gabing iyon ay tila nawalan ng saysay sa isang iglap. Ang kasakiman ni na Isabel ay walang hangganan. Tila ba ang batas ay isang laruan lamang sa kanilang mga kamay. Hindi niyo pwedeng gawin yan. May batas tayo. Ang sigaw ni Tatay Isko, ngunit ang kanyang boses ay tila isang mahinang huni lamang sa hangin. Isabel laughed, a cold and hollow sound that echoed through the salt fields. Ang batas ay para lamang sa mga taong may pera, matanda. At kayong tatlo, kayo ay mga basura lamang na naglalaro sa putik. Lumingon si Isabel kay Talia. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa puot. At ikaw, Talia, kung gusto mong manatiling buhay ang anak mo, sa isipan mo, mas mabuti pang lisanin mo na ang lugar na ito bago ko ipakita sa iyo kung paano ko dudurugin ang bawat buto na natitira sa kanya sa ilalim ng lupang iyan.
Habang paalis ang sasakyan ni Isabel, iniwan silang tatlo sa gitna ng kadiliman at desperasyon. Ngunit sa halip na sumuko, hinigpitan ni Talia ang hawak sa susi ni Lola Remedios. Tumingin siya kay Elena at isang bagong plano ang nabuo sa kanyang isipan. Isang planong hindi gagamit ng legal na paraan, kundi ng mismong sining ng panlilinlang na itinuro sa kanya sa loob ng kulungan. Elena, Tatay Isko, hindi na tayo maghihintay ng bukas. Ang wika ni Talia, ang kanyang boses, ay kasing talas hanggang isang kristal ng asin. Ngayong gabi, tayo naman ang kukuha sa kanila ng higit pa sa kinuha nila sa atin. Ano ang balak gawin ni Talia sa bodega ng mga Ortega sa gitna ng gabi? At handa ba siyang isakripisyo ang kanyang kalayaan para sa huling pagkakataon ng paghihiganti? Sa bawat hakbang ko sa dilim, tila naririnig ko ang huling hininga ng aking anak na humihingi ng katarungang ipinagkait ng mundong ito. Ang bulong na yon sa isipan ni Talia ay nagsilbing mitya ng kanyang tapang habang dahan-dahan silang gumagapang sa ilalim ng anino ng dambuhalang bodega ng mga Ortega. Ang hangin sa labas ng bayan ay malamig, amoy kalawang at tuyong damo. Malayo sa preskong simoy ng dagat na kanyang kinalakihan. Hawak ni Talia ang susing itim na ibinigay ni Lola Remedios. Ang metal nito ay tila nagyeyelo sa kanyang palad. Isang paalala ng bigat ng responsibilidad na kanyang pinasan. Sa tabi niya, si Elena ay tila isang aninong bihasa sa dilim. Ang bawat galaw nito ay walang tunog. Ang bawat hakbang ay maingat na iniiwasan ng mga tuyong dahon na maaaring magbigay ng babala sa mga gwardya. Si Tatay Isko naman ay naiwan sa labas, nagsisilbing lookout sa luma niyang tricycle na nakaparada sa di kalayuan. Ang kanilang mga puso ay mabilis ang pintig, tila mga tambol na nagbabadya ng isang digmaan na walang armas kundi katotohanan. Dito, Talia, ang pintuan sa likod ay hindi gaanong binabantayan dahil akala nila ay wala nang nakakaalam sa lagusang ito. Ang pabulong na wika ni Elena. Dahan-dahang ipinasok ni Talia ang susi sa lumang kandado. Naramdaman niya ang paglaban ng metal, ang kalawang na tila pilit na pumipigil sa pagbubukas ng nakaraan. Pinihit niya ito ng dahan-dahan. Nararamdaman ang bawat paggalaw ng mga ngipin ng susi sa loob ng lock hanggang sa marinig ang isang mahinang mekanikal na tunog ng pagkakawala. Ang pinto ay bumukas ng bahagya. Naglalabas ng isang amoy na agad na nagpabilis sa daloy ng dugo ni Talia. Ang amoy ng usok, luwad, at ang napakatapang na alat ng sinaunang asin. Pagpasok nila, tumambad ang isang malawak na espasyo na puno ng mga dambuhalang banga. Ngunit hindi ito tulad ng mga banga ni Talia na gawa sa murang luwad. Ang mga ito ay nakahanay ng maayos, tila mga sundalong nagbabantay sa isang banal na dambana. Sa gitna ng bodega, sa ilalim ng isang sulong ilaw na nakalawit sa kisame, ay isang glass case na naglalaman ng isang tila kulay abo na bato. Iyan ang inang asin, Talia, ang bulong ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha at pait. Iyan ang huling piraso ng asin na ginawa ng lolo ni Inay. Iyan ang ginagamit ni na Isabel para iseed ang kanilang mga industrial salt estates para makuha ang lasa at kalidad na hindi nila kayang gawin sa makina. Ninakaw nila ang buhay ng pamilya namin para lang maging hari ng merkado. Ang pagharap sa katotohanan ng lahat ng kanilang paghihirap. Nilapitan ni Talia ang glass case. Sa loob ng dambuhalang kristal na yon, nakita niya ang refleksyon ng kanyang sariling mukha, isang mukhang pagod, puno ng galit, ngunit mayroon ng liwanag ng pag-asa. Napagtanto niya na ang yaman ng mga Ortega ay isang malaking kasinungalingan. Ang lahat ng kanilang karangyaan ay nakatayo sa isang pundasyong ninakaw mula sa mga taong kasing pobre niya. Hindi lang ito basta asin, Elena. Ito ang katarungan ni na Lola Remedios, ni Tatay Isko at ni Bunsoy. Ang wika ni Talia habang dahan-dahang hinahawakan ng salamin.
Ngunit ang katahimikan ng bodega ay biglang binasag ng isang pamilyar na tunog. Ang tunog ng pagbukas ng pangunahing pinto at ang pag-alingaw-ngaw ng mga hakbang ng sapatos na dekalidad. Ang liwanag mula sa labas ay pumasok sa bodega at isang matangkad na anino ang humarang sa pintuan. Napakalakas ng loob niyo para bumalik sa lugar na pinagnakawan niyo noon. Ang boses ni Linga ay umaalingaw-ngaw sa buong gusali, puno ng pananabik sa muling pagdakip sa kanyang biktima. Napatigil si Natalia at Elena. Hindi lang si Linga ang naroon. Sa likuran niya ay nakatayo ang 4 na armadong gwardya at sa tabi niya ay si Isabel, na may hawak na cellphone at tila may kausap sa kabilang linya. Akala niyo ba ay hindi ko alam ang tungkol sa susing iyan? Hinayaan ko kayong makapasok para may ebidensya ako ng trespassing at attempted robbery. Ang tawa ni Isabel ay tila isang laso na kumakalat sa hangin. Ngayong gabi, Talia, hindi ka lang babalik sa kulungan. Sisiguraduhin kong sa ilalim ka na ng lupa magkakaroon ng reunion sa anak mo. Naramdaman ni Talia ang lamig ng kaba. Ngunit sa halip na sumuko, isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan habang nakatingin sa inang asin. Tumingin siya kay Elena at nagbigay ng isang mabilis na senyas. Linga, Isabel, akala niyo ba ay nakuha niyo na ang lahat? Ang sigaw ni Talia habang mabilis na binuksan ang glass case. Kinuha niya ang inang asin at itinaas ito ng mataas. Ang yaman niyo ay nakasalalay sa batong ito. Isang bagsak ko lang nito, mawawala ang lahat ng kontrata niyo sa ibang bansa. Napatigil ang mga gwardya. Ang mukha ni Isabel ay biglang nagbago mula sa pagiging mapang-uyam patungo sa matinding takot. Alam ni Isabel ang katotohanan na kung mawawala ang starter na yon, ang kanilang produksyon ay magiging basura. Huwag mong gagawin yan, Talia. Ibagsak mo ang ashing yan at papatayin ka namin. Ang sigaw ni Linga, ang kanyang boses, ay nanginginig na sa kaba. Habang nagkakaharap ang dalawang panig, isang bigla ang tunog ng pagsabog ang narinig mula sa likurang bahagi ng bodega. Ang usok ay nagsimulang pumasok at ang mga alarma ay nagsimulang tumunog ng nakabibingi. Sa gitna ng kalituhan, isang hindi inaasahang tao ang pumasok mula sa lagusan sa itaas. May dalang mga dokumento na nagliliyab. Sino ang taong ito na nanggulo sa gitna ng tensyon? At bakit ang mga dokumentong hawak niya ang siyang magiging huling pako sa kabaong ng imperyo ng mga Ortega? Ang apoy ay hindi lamang kumakain ng mga papel na ito, Isabel. Kinakain din nito ang bawat kasinungalingang itinayo niyo sa loob ng maraming taon sa ibabaw ng luha ng mga taong tulad ni Talia. Ang boses na yon ay hindi nanggaling kay Talia, kundi sa isang lalaking dahan-dahang lumabas mula sa makapal na usok sa dulo ng bodega. Siya ay si Attorney Ramos, ang dating abogado ng mga Ortega na matagal nang nawawala at inakalang patay na. Hawak niya ang isang makapal na folder na unti-unti nang nilalamon ng apoy sa mga gilid. Ngunit sapat pa ang linaw ng mga selyo nito para makilala ng lahat. Napatigil si Linga. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang bumaba mula sa pagkakahawak sa kanyang baril. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel habang nakatingin sa abogadong alam niyang nagtatago ng pinakamadilim na sikreto ng kanilang kumpanya. Sa tabi niya, si Isabel ay tila isang tigre na nakakulong. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot at galit. Attorney Ramos, buhay ka? Ang nauutal na wika ni Isabel. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi na sa kapangyarihan, kundi sa takot na ang kanyang mundo ay gumuho na sa kanyang harapan. Buhay ako para saksihan ang katapusan ng inyong kasamaan, ang sagot ng abogado habang iniabot ang natitirang bahagi ng dokumento kay Talia. Narito ang tunay na titulo ng lupa, Talia. Ang titulong hindi nyo kailanman nakuha dahil itinago ko ito bago nyo pa ako maipapatay. Naramdaman ni Talia ang matinding init mula sa kumakalat na apoy sa paligid ng mga banga ng asin. Ang usok ay nagsisimulang sumulasok sa kanyang baga
Ngunit ang bigat ng inang asin sa kanyang mga kamay ay nagbibigay sa kanya ng isang kakaibang lakas. Tumingin siya kay Linga, ang lalaking minsan niyang minahal, na ngayon ay tila isang maliit na bata na nawawala sa gitna ng unos. Tapos na ang paghahari niyo, Linga, ang wika ni Talia. Ang kanyang boses ay matatag, walang bakas ng takot. Ang asying ito, ang titulong ito ang magbabalik sa akin ng lahat ng kinuha niyo. Pero bago iyon, tignan niyo kung paano maglalaho ang inyong imperyo. Sa isang mabilis na galaw, itinulak ni Talia ang isa sa malalaking banga ng asin patungo sa direksyon ng apoy. Ang tunog ng pagbasag ng luwad ay tila isang hiyaw ng katarungan sa gitna ng ingay ng mga alarma. Ang mga kristal ng asin ay nagsabog sa sahig, humahalo sa mga nasusunog na papel at sa alikabok ng bodega. Isang sandali ng pagpili sa pagitan ng paghihiganti at kaligtasan. Habang ang apoy ay mabilis na kumakalat patungo sa kinaroroonan ni Isabel at Linga, nakita ni Talia ang pagkakataong tumakas kasama sina Elena at Attorney Ramos. Ngunit nang lumingon siya, nakita niya si Linga na pilit na kinukuha ang mga nasusunog na dokumento, hindi pinapansin ang panganib ng bumabagsak na mga poste ng bodega. "Linga, umalis ka na riyan! Malalagpakan ka!" Ang sigaw ni Talia. Sa kabila ng lahat, ang isang bahagi ng kanyang puso ay hindi pa rin kayang makita ang lalaking ito na mamatay sa harap ng kanyang mga mata. Ngunit si Linga ay tila nabulag na ng kasakiman. "Hindi! Ang pera ko! Ang lupa ko!" Ang sigaw nito habang pilit na niyayakap ang mga nagbabagang papel. Isang malakas na tunog ng pagbiyak ng kisame ang narinig sa buong bodega. Ang malalaking piraso ng bakal at semento ay nagsimulang bumagsak. Hinila ni Elena ang braso ni Talia patungo sa lagusan sa likod. "Talia, kailangan na nating umalis. Wala na tayong magagawa para sa kanya." Ang sigaw ni Elena sa gitna ng ingay ng apoy at pagguho. Napatigil si Talia sa pintuan. Nakita niya ang huling sulyap ni Linga, isang sulyap na puno ng pagsisisi, takot at huling pagkilala sa babaeng kanyang sinira. Ang apoy ay tuluyan ng humarang sa pagitan nila, na tila isang pader na naghihiwalay sa nakaraan at sa hinaharap. Nang makalabas sila sa bodega, ang sariwang hangin ng gabi ay humalik sa kanilang mga mukha. Lumingon si Talia at nakita ang dambuhalang gusali na nilalamon ng apoy, na nagbibigay ng isang mapulang kulay sa madilim na langit. Hawak niya ang inang asin sa kanyang kanang kamay at ang tunay na titulo sa kanyang kaliwa. Naramdaman ni Talia ang pagpatak ng kanyang luha, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas ay malaya na siya. Ngunit ang kanyang kalayaan ay may kasamang malaking katanungan. "Ligtas na ba tayo, Elena?" Ang tanong ni Talia habang nakatingin sa naglalagablab na bodega. "Hindi pa, Talia," ang sagot ni Elena habang nakatingin sa mga ilaw ng sasakyan ng mga pulis na paparating sa malayo. Sapagkat si Isabel, nakita ko siyang nakatakas bago pa gumuho ang kisame. At alam nating hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang huling butil ng asying yan sa kamay mo. Nasaan si Isabel sa gitna ng kadiliman at anong huling alal ang hawak niya para bawiin ang lahat mula kay Talia sa huling pagkakataon? Muling nagliliyab ang pangalan ni Talia Di Masalang sa mga balita. Hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang kriminal na sumunog sa kinabukasan ng bayan. Ang tinig na yon mula sa isang lumang radyo sa loob ng tricycle ni Tatay Isko ay tila isang malamig na buhos ng tubig sa nag-aapoy na kalooban ni Talia. Habang dahan-dahang lumalayo ang kanilang sasakyan mula sa naglalagablab na bodega ng mga Ortega, nakita ni Talia sa refleksyon ng salamin ang makapal na itim na usok na pumapaitaas sa langit. Ang bawat liyab ng apoy sa malayo ay tila sumasalamin sa bawat pangarap na tinupok ng kasakiman ni Linga at Isabel. Nakatitig si Talia sa kanyang mga palad. Ang inang asin ay mahigpit pa ring nakakulong
Sa kanyang nanginginig na kamay, ang bawat butil nito ay tila nagbibigay ng init na hindi nanggagaling sa apoy, kundi sa isang sinaunang lakas. Sa kabilang kamay, ang tunay na titulo ng lupa ay tila isang mabigat na pasanin. Bagamat hawak na niya ang katarungan, ang amoy ng usok at ang huling sulyap sa mukha ni Linga ay hindi maalis sa kanyang isipan. Hindi ka dapat mag-guilty, Talia. Pinili ni Linga ang masunog kasama ng kanyang mga kasinungalingan. Ang mahinahong wika ni Attorney Ramos habang pilit na inaayos ang kanyang salamin sa gitna ng mabilis na pagtakbo ng tricycle sa mabatong daan. Pero ang anak ko, ang hustisya para kay Bunsoy ay hindi makukuha sa pagpatay, Attorney. Ang pabulong na sagot ni Talia. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinahangin. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila tumatawag sa pangalan ng kanyang anak na tila nagtatanong kung ito nga ba ang tamang landas. Huminto sila sa isang tagong bahagi ng dalampasigan, malayo sa sentro ng bayan kung saan nagkakagulo na ang mga otoridad. Doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng talisay, ay naghihintay ang mga byuda at mga dating kasamahan ni Talia sa pag-aasin. Ang mga mukha nilang puno ng pag-aalinlangan noon ay napalitan na ngayon ng pag-asa at takot. Isang sandali ng muling pagbubuklod, lumapit si Talia sa isang matandang babae na dati ay umiiwas sa kanya. Kinuha niya ang isang maliit na bahagi ng inang asin at inilagay ito sa palad ng matanda. Ang asing ito ay hindi para sa akin lamang. Ito ay para sa ating lahat. Ito ang magbabalik ng dangal sa ating mga kamay. Ang wika ni Talia nang may bagong tatag sa kanyang boses. Doon, sa gitna ng dilim, nagsimula silang magtrabaho. Gamit ang mga turo ni Lola Remedios, sinimula ni Talia ang proseso ng pagpaparami sa inang asin. Ang bawat paghalo niya sa tubig dagat, ang bawat pag-aalaga sa apoy, sa ilalim ng mga banga, ay tila isang ritual ng paghilom. Ang hapdi sa kanyang mga sugat ay hindi na niya nararamdaman. Ang tanging mahalaga ay ang bawat puting kristal na dahan-dahang nabubuo sa ibabaw ng mainit na luwad. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsisikap, ang anino ni Isabel ay tila isang lason na patuloy na kumakalat. Sa lungsod, ginagamit ni Isabel ang lahat ng kanyang natitirang koneksyon para baligtarin ang kwento. Ipinapalabas niya na si Talia ang pumatay kay Linga at nagnakaw ng mga mahahalagang dokumento ng kumpanya. Habang nagluluto ng asin sa ilalim ng liwanag ng buwan, narinig ni Talia ang isang malakas na tunog ng sirena mula sa malayo. Hindi lang isa, kundi marami. Ang mga ilaw ng mga sasakyan ay nagsimulang gumapang patungo sa kanilang tago. Talia, kailangan nyo nang tumakas. May nagsumbong sa inyo, ang sigaw ni Tatay Isko habang tumatakbo mula sa kalsada. Napatayo si Talia. Ang kanyang mukha ay nababalot ng usok at pawis. Tumingin siya kay Elena at kay Attorney Ramos. Sa pagkakataong ito, hindi na siya tatakbo bilang isang biktima. Ngunit bago pa man sila makakilos, isang pamilyar na boses ang narinig mula sa isang megaphone, isang boses na puno ng baliw na katuwaan at matinding puot. Lumabas ka riyan, Talia. Kung ayaw mong makita kung paano ko duduwalin ang libingan ng anak mo sa harap ng maraming tao. May dala akong bulldozer at sa isang kumpas ko lang, wala nang matitira sa bunsoy mo. Ang boses ni Isabel ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng kanilang kampo. Naramdaman ni Talia ang paghinto ng kanyang paghinga. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nanginginig sa galit. Hindi lang ang kanyang buhay ang gustong kunin ni Isabel, kundi ang huling kapayapaan ng kanyang anak. Ano ang gagawin ni Talia ngayong ang huling alas ni Isabel ay ang mismong puntod ni Bunsoy? Susuko ba siya para iligtas ang alaala ng kanyang anak? O gagamitin niya ang inang asin para sa isang huling pasabog na hindi inaasahan ng sinuman? Sige Talia, magtago ka pa. Sa bawat segundong hindi ka lumalabas, 1 metro ang binabawas ko sa lupang kinapapatungan ng anak mo.
Gusto mo bang makita kung paano ko gagawing tumpok ng dumi ang huling hantungan ng batang yan? Ang boses ni Isabel ay tila isang matalim na kuko na kumakaskas sa bakal, punong-puno ng baliw na galit at kawalan ng pag-asa. Sa gitna ng dilim, ang dambuhalang bulldozer sa likuran niya ay naglalabas ng makapal na usok at ang ugong ng makina nito ay nagpapakaba sa bawat nanonood mula sa malayo. Ang liwanag ng headlight nito ay nakatutok ng diretso sa maliit na krus ng libingan ni Bunsoy. Tila isang biktima na nakapiring at naghihintay ng bitay. Sa ilalim ng anino ng mga puno ng niyog, dahan-dahang lumabas si Talia. Ang kanyang mga paa ay hubad, nakatapak sa malamig na buhangin na may bahid pa rin ng uling. Sa kanyang mga kamay, hindi sandata ang kanyang dala, kundi ang isang palayok na naglalaman ng bagong lutong asin tibuok. Ang asying pinaghaluan ng inang asin. Ang usok mula sa palayok ay marahang pumapaitaas, humahalo sa amoy ng dagat. Tila isang insensong nag-aalay ng kapayapaan sa gitna ng digmaan. Naramdaman ni Talia ang matinding panginginig ng kanyang buong pagkatao. Ang bawat hakbang niya patungo sa bulldozer ay tila isang paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang kanyang puso ay nadudurog sa tuwing makikita ang bakal na pala ng makina na dahan-dahang bumababa patungo sa puntod ng kanyang supling. Ang hapdi ng kanyang mga sugat sa kamay ay wala ng kwenta. Ang tanging nararamdaman niya ay ang malamig na takot para sa huling alaala ni Bunsoy. Itigil mo na ito, Isabel, ang wika ni Talia. Ang kanyang boses ay hindi sumisigaw, ngunit may lalim ito na tila nanggagaling sa kailaliman ng karagatan. Nakuha niyo na ang lahat sa akin. Pinatay niyo na ang anak ko, kinuha niyo ang dangal ko, at hinayaan niyong mamatay si Linga sa sarili niyang kasakiman. Ano pa ang gusto mo? Isang mapait at nakakangilong tawa ang pinakawalan ni Isabel. Gusto kong makita kang gumapang sa putik, Talia. Gusto kong maramdaman mo na kahit anong linis mo sa pangalan mo, mananatili kang isang pulubi na walang magagawa sa harap ko. Isang sandali ng matinding pagkakaiba ng dalawang kaluluwa. Sa likuran ni Talia, dahan-dahang lumabas ang mga byuda ng baryo, si Tatay Isko at si Elena. Naghawak kamay sila, bumuo ng isang mahabang kadena ng mga tao sa harap ng libingan ni Bunsoy. Wala silang dalang armas, tanging ang kanilang mga katawan at ang paninindigan na ang kasamaan ay may hangganan. Hindi ka na nag-iisa, Talia. Ang bulong ni Tatay Isko, ang kanyang boses ay basag sa emosyon. Naramdaman ni Talia ang isang mainit na agos ng luha sa kanyang pisngi. Sa gitna ng dilim at banta ng kamatayan, nakita niya ang liwanag ng pagkakaisa. Ang bawat butil ng asin sa kanyang palayok ay tila nagliliwanag, sumasalamin sa katatagan ng mga taong kanyang tinulungan. Ipaandar ang makina, sagasaan niyo sila. Ang sigaw ni Isabel sa driver ng bulldozer. Ngunit ang driver, na isang taga-baryo rin na napilitan lamang dahil sa pera, ay nanginginig ang mga kamay at hindi maigalaw ang lever. Sabi ko ipandar mo. Sigaw muli ni Isabel at sa tindi ng kanyang galit, siya na mismo ang umakyat sa sasakyan at itinulak ang driver. Marahas niyang hinawakan ang kontrol ng makina. Ang dambuhalang bakal ay nagsimulang gumalaw. Ang tunog ng kadena nito ay humihila sa buhangin, papalapit ng papalapit sa mga tao. Ngunit bago pa man tumama ang pala ng bulldozer sa unang tao, ang paligid ay biglang napuno ng asul at pulang ilaw. Ang tunog ng mga sirena ng pulis ay umalingaw-ngaw mula sa highway. Mula sa isang itim na sasakyan, bumaba si Attorney Ramos kasama ang isang opisyal ng National Bureau of Investigation. Isabel Ortega! Patayin mo ang makina! May warrant of arrest kami laban sa iyo para sa kasong arson, falsification of documents at ang pagpatay kay Attorney Ramos na hindi mo natuloy. Ang sigaw ng opisyal sa pamamagitan ng megaphone. Napatigil si Isabel. Ang kanyang mukha ay napuno ng matinding kalituhan at takot. Tumingin siya kay Attorney Ramos na tila nakakita ng isang multo.
Sa isang huling desperadong galit, pilit niyang pinihit ang manibela para ituloy ang pag-araro sa libingan, ngunit ang makina ay biglang nabulunan at huminto. Ang usok ay bumalot sa kanya, tila isang kulungang gawa sa dumi. Dahan-dahang lumapit si Talia sa bulldozer. Itinaas niya ang kanyang palayok ng asin. Ang asin ay hindi lang pampalasa, Isabel. Ito rin ay pampatagal ng bulok. At ang kabulukan mo, ngayong gabi, ito ay tapos na. Habang pinoposasan ng mga pulis si Isabel, ang babaeng ito ay patuloy na sumisigaw at nagmumura. Ngunit ang kanyang mga salita ay wala ng kapangyarihan. Si Talia ay nanatiling nakatayo sa harap ng puntod ni Bunsoy. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang bumaba. Ang bigat na kanyang dinala sa loob ng maraming taon ay tila dahan-dahang natutunaw. Ano ang pakiramdam ng isang inang sa wakas ay nakamit na ang katarungan sa gitna ng mga kristal ng asin at dalampasigan ng kanyang kabataan. At sa pag-alis ng mga sasakyan ng pulis, anong munting himala ang makikita ni Talia sa ibabaw ng libingan ng kanyang anak na magbibigay sa kanya ng huling kapayapaan? Ang katahimikan ay muling bumalik sa dalampasigan, ngunit ito ay hindi na katahimikan ng takot, kundi ang katahimikan ng isang bagong umaga na nagbabadya. Sa pag-alis ng mga sasakyan ng pulis, ang katahimikan ay dahan-dahang bumalik sa dalampasigan, ngunit hindi na ito ang nakabibinging katahimikan ng takot. Ang bawat singhap ng hangin ay amoy alat at sariwang dagat. Tila ang kalikasan mismo ay nagbubunyi sa paglisan ng polusyong dala ng mga Ortega. Napaupo si Talia sa tabi ng puntod ni Bunsoy. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang hinahaplos ang krus na gawa sa kahoy. Anak, payapa na, ang pabulong na wika ni Talia. Ang kanyang tinig ay tila isang matamis na awit na sumasabay sa agos ng tubig. Wala nang luhang pumatak sapagkat ang kanyang mga mata ay tuyo na sa tindi ng pasakit, ngunit ang kanyang puso ay tila isang lupang tigang na sa wakas ay nadiligan ng ulan. Dahan-dahang lumapit ang mga kapitbahay na dati ay nag-iiwas ng tingin sa kanya. Isa-isang lumapit ang mga matatanda, ang mga ina, at pati na ang mga batang dati ay pinagbabawalang lumapit sa babaeng kriminal. Sa pangunguna ni Tatay Isko, lumuhod sila sa buhangin. Ang kanilang mga mukha ay puno ng hiya at pagsisisi. Patawad, Talia, ang paos na wika ng isang matandang babae. Nabulag kami ng takot at ng pera, Nina Isabel. Hindi namin nakita ang busilak mong kalooban. Hindi sumagot si Talia ng may galit. Sa halip, kinuha niya ang kanyang palayok ng asin tibuok at kumuha ng isang dakok ng mga puting kristal. Isa-isa niyang inabot ang asin sa bawat palad ng mga taong humihingi ng tawad. Ang asin ay hindi lang pampalasa. Ito rin ay pang-alis ng lansa ng nakaraan. Sama-sama nating linisin ang ating baryo. Sa mga sumunod na linggo, ang baryo ay naging isang dambuhalang pugon ng pagkakaisa. Sa ilalim ng pamumuno ni Talia, Elena, at Attorney Ramos, ang lupang ninuno ay muling nabuhay. Ang usok mula sa mga banga ng luwad ay muling pumaitaas sa langit, tila mga puting bandila ng tagumpay. Ang inang asin ay naging mitya ng isang bagong industriya na hindi kontrolado ng mga korporasyon, kundi ng mga kamay na may kalyo at puso. Dumating ang balita mula sa lungsod na ang imperyo ng mga Ortega ay tuluyan ng gumuho. Ang mga ari-arian nila ay kinuha ng gobyerno para pambayad sa mga biktima ng kanilang pandaraya. Si Isabel ay nahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo at ang kanyang karangyaan ay naging alikabok na lamang sa kasaysayan. Ngunit para kay Talia, ang tunay na tagumpay ay wala sa pagbagsak ng kaaway, kundi sa pagtayo ng kanyang kapwa. Isang hapon, habang pinagmamasdan ni Talia ang unang sako ng asin na iluluwas sa ibang bansa, isang pamilyar na amoy ang dumating sa kanyang pang-amoy. Isang amoy ng mamahaling pabango na humahalo sa amoy ng uling. Lumingon siya
at nakita ang isang babaeng nakatayo sa dulo ng kanyang sakahan. Hindi ito si Isabel. Ito ay ang ina ni Linga. Ang matandang babaeng dati ay itinakwil siya para sa yaman ni Isabel. Ang matanda ay mukhang hapo, ang kanyang mga damit ay luma na, at ang kanyang mga mata ay puno ng pighati. May dala itong isang maliit na kahon na nakabalot sa itim na tela. Talia, ang mahinang tawag ng matanda. Narito ako para ibigay ang huling hiling ni Linga bago siya tuluyang pumanaw sa ospital. Napatigil si Talia. Ang pangalan ni Linga ay tila isang huling tinik na sumundot sa kanyang puso. Lumapit ang matanda at iniabot ang kahon. Sa loob nito ay ang lahat ng alahas na kinuha ni Linga mula kay Talia noon at isang liham na punong-puno ng mga bakas ng tuyong luha. Ngunit bago pa man mabuksan ni Talia ang liham, isang malakas na tunog ng kampana ng simbahan ang umalingaw-ngaw sa buong baryo. Ang tunog ay hindi para sa kasal o binyag, kundi isang hudyat ng isang hindi inaasahang balita na magbabago muli sa tadhana ng lupang asin. Ano ang nilalaman ng liham ni Linga na magbibigay ng huling twist sa buhay ni Talia? At bakit ang kampana ay tumutunog para sa isang taong akala ng lahat ay matagal nang wala sa mundong ito? Ang papel ay luma na, may mga mantsa ng luha na tila naging tuyong asin sa paglipas ng mga araw. Dahan-dahang binuksan ni Talia ang liham ni Linga. Ang bawat tupi ng papel ay tila pagbukas sa isang sugat na pilit na naghihilom. Sa gitna ng ingay ng mga alon at ng malayo pang tunog ng kampana, ang boses ni Linga sa kanyang isipan ay tila isang multong bumubulong sa hangin. Talia, sa bawat gabing katabi ko ang ginto, ang tanging nalalasahan ko ay ang alat ng iyong pawis. Akala ko ang karangyaan ang magliligtas sa akin, pero ito pala ang magiging kabaong ko. Patawad dahil mas pinili ko ang kinang kaysa sa tunay na kayamanan. Ang pagmamahal mo at ang buhay ni Bunsoy, ang lahat ng alahas na ito ay walang halaga sa harap ng isang butil ng asying ginawa mo ng may pag-ibig. Huwag mong hahayaang mamatay ang apoy sa iyong mga banga dahil iyon na lang ang natitirang liwanag sa mundong binalot ko ng dilim. Naramdaman ni Talia ang isang kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Hindi na ito ang nanunuot na galit, kundi isang malalim na awa. Binitawan niya ang liham at hinayaan itong tangay ng hangin patungo sa dagat. Ang pagpapatawad ay hindi para kay Linga, kundi para sa kanyang sarili, upang tuluyan na siyang makalaya sa tanikala ng nakaraan. Habang ang liham ay dahan-dahang lumulutang sa tubig, ang tunog ng kampana ng simbahan ay naging mas malakas at mas masigla. Mula sa dulo ng kalsada, isang puting sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng sakahan ni Talia. Ang mga tao sa baryo ay nagsimulang magtakbuhan patungo rito. Ang kanilang mga mukha ay puno ng katuwaan at pagkamangha. Bumukas ang pinto ng sasakyan at mula rito ay dahan-dahang bumaba ang isang matandang babaeng may puting buhok. Suot ang isang malinis na barot saya. Si Lola Remedios. Ang buong dalampasigan ay napuno ng bulungan. Akala ng lahat ay pumanaw na ang matanda sa loob ng kulungan matapos ang naganap na gulo. Ngunit narito siya, nakatayo ng matuwid, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Sa likuran niya ay si Elena na may malawak na ngiti at bitbit ang mga dokumento ng ganap na paglaya ng kanyang ina. Tumakbo si Talia patungo sa matanda at niyakap ito ng mahigpit. Walang salitang lumabas sa kanilang mga labi. Tanging ang init ng kanilang mga katawan at ang patak ng kanilang mga luha ang nagsilbing komunikasyon. Ang dalawang babaeng sinira ng iisang pamilya ay muling nagtagpo sa lupang kinalakihan nila, hindi na bilang mga bilanggo, kundi bilang mga reyna ng kanilang sariling kapalaran. Sabi ko sa iyo, Talia, ang asin ay laging nangingibabaw sa huli. Ang mahinang bulong ni Lola Remedios
habang hinahaplos ang likod ni Talia. Sa hapong yun, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog at nagbibigay ng ginintuang kulay sa buong dalampasigan, nakatayo si Talia sa tapat ng puntod ni Bunsoy. Sa kanyang tabi ay sina Lola Remedios, Elena at si Tatay Isko. Ang mga banga ng asin sa paligid nila ay naglalabas ng mapuputing usok, tila mga dalangin na umaabot sa langit. Anak, ang lupang ito ay atin na uli. Ang wika ni Talia habang isinasaboy ang huling dakok ng asintibuok sa ibabaw ng libingan. Ang bawat butil nito ay magsisilbing proteksyon sa iyong kapayapaan. Tumingala si Talia sa langit. Ang dati ay madilim at puno ng unos na hinaharap ay naging kasing linaw na ng kristal. Ang bawat hapdi, bawat patak ng dugo, at bawat gabing puno ng pighati ay naging bahagi na lamang ng isang alamat. Ang alamat ng babaeng binuo ng alat at pinatigas ng apoy. Ngunit habang ang lahat ay nagdiriwang, isang huling sulyap ang ibinigay ni Talia sa direksyon ng kalsada patungo sa lungsod. Alam niyang ang buhay ay patuloy na magdadala ng mga bagong alon. Ngunit sa pagkakataong ito, handa na siya. Hawak niya ang kanyang sining, ang kanyang lupa, at ang pagmamahal ng mga taong naging pamilya niya sa gitna ng hirap. Ang Queen of Salt ay hindi na lang isang bansag. Ito ay isang panunumpa na ang bawat butil ng asin na magmumula sa kanyang mga kamay ay magdadala ng lasa, ng pag-asa, sa bawat hapagkainan ng mga taong tulad niyang minsan ding nawalan. Lumipas ang mga taon at ang dating tuyo at sunog na dalampasigan ng kanilang baryo ay naging isang luntiang paraiso na puno ng buhay at pag-asa. Ang usok mula sa mga banga ng luwad ay hindi na lamang simbolo ng pagtatrabaho, kundi naging hudyat ng isang masiglang industriya na kinikilala sa buong mundo. Ang asintibuok ni Talia ay hindi na lamang isang produkto. Ito ay naging simbolo ng katatagan ng isang babaeng hindi sumuko sa hagupit ng tadhana. Sa gitna ng malawak na sakahan ng asin, nakatayo ang isang modernong gusali na may nakaukit na pangalan, Bunsoy's Heart Foundation. Dito, ang bawat batang may sakit sa puso mula sa mahihirap na pamilya ay binibigyan ng libreng gamot at operasyon. Ang bawat sentimong kinikita ng kooperatiba ay dumadaloy patungo sa mga munting pintig ng puso na dati ay pinagkaitan ng pagkakataon. Para kay Talia, ito ang kanyang pinakamalaking tagumpay, ang masigurado na wala nang inang makakaranas ng pait na kanyang dinanas noon. Si Lola Remedios ay mapayapa nang pumanaw sa kanyang pagtulog ilang taon na ang nakalilipas, ngunit ang kanyang mga turo ay nananatiling buhay sa bawat butil ng asyeng ginagawa ng mga taga-baryo. Si Elena naman ang naging kanang kamay ni Talia sa pagpapatakbo ng kooperatiba, habang si Tatay Isko ay masayang nagtuturo sa mga kabataan tungkol sa sining ng pag-aasin. Tinitiyak na ang kanilang kultura ay hindi na muling mabubura sa mapa. Isang hapon, habang naglalakad si Talia sa dalampasigan, nakita niya ang mga bata na masayang naglalaro sa buhanginan. Wala nang takot sa kanilang mga mata, wala nang gutom na mababakas sa kanilang mga ngiti. Napatingin siya sa malayo, sa direksyon kung saan nakatayo ang malaking bilangguan sa lungsod. Balita niya ay tuluyan nang nawala. Sa sariling katinuan si Isabel sa loob ng selda. Paulit-ulit na hinuhugasan ang kanyang mga kamay na akala niya ay laging may bahid ng putik at asin. Ang karangyaan ay tuluyan ng lumipas at ang tanging natira sa kanya ay ang anino ng kanyang sariling kasamaan. Napaupo si Talia sa isang malaking bato. Ang kanyang mga kamay na dati ay puno ng sugat at kalyo ay malinis na ngayon. Ngunit nananatili ang katigasan ng kanyang karakter. Kinuha niya ang isang maliit na kristal ng asin mula sa kanyang bulsa at itinaas ito sa tapat ng papalubog na araw. Ang kristal ay kuminang na parang isang diamante, naglalabas ng mga kulay ng bahaghari na tila isang huling mensahe mula sa langit. Ang buhay ay parang asin.
ang pabulong na wika ni Talia sa kanyang sarili. Maari itong magdulot ng hapdi sa sugat, ngunit ito rin ang nagbibigay ng lasa at nagpapanatili sa ganda ng ating pagkatao. Sa kanyang pagharap sa tatlong mahalagang katanungan ng kanyang paglalakbay, nahanap na ba niya ang kapayapaan? Oo, dahil ang kanyang puso ay wala ng puwang para sa puot. Napatawad na ba niya ang mga nagkasala sa kanya? Napatawad na niya ang nakaraan, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat siyang maging malaya. At anong aral ang iiwan niya sa mundo? Na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kinang ng ginto, kundi sa tatag ng prinsipyo at sa tamis ng pagtulong sa kapwa. Ang kampana ng simbahan ay muling tumunog, ngunit sa pagkakataong ito ay isang masayang paanyaya para sa hapunan ng buong komunidad. Tumayo si Talia at naglakad patungo sa liwanag ng mga sulo sa dalampasigan. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang tiwala. Ang bawat hininga ay puno ng pasasalamat. Ang kwento ng alon at asin ay nagtapos na, ngunit ang alamat ng pag-ibig ng isang ina at ang kanyang tagumpay laban sa dilim ay mananatiling nakaukit sa bawat butil ng puting ginto na nagmumula sa dalampasigang ito. Ang alat ng kanyang luha noon ay naging tamis ng kanyang tagumpay ngayon.